Alden, nasa Rizal pala kahapon, malapit sa bahay ni Kath, mga kasembreros. Bumisita ba siya kay attorney? Kakulitan ni kakulitan ni Alden, mga kasembreros. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito, ano ba yan, nabogus ako kahapon. Yung Vivo event pala ni Alden ay kasi nagpost yung Vivo mismo sa kanilang Facebook page. Sabi na move daw, tapos natuloy naman pala kahapon, mga kasembreros. Dito ay naka-violet, parang purple, light purple or light violet, mga kasembreros ng outfit ni Soiti kahapon. At ang isa sa mga highlights talaga dito, ito nga kanyang kakulitan, mga kasembreros, dito sa nagpa-parlor games or nagpapalaro yung announcer or yung MC kahapon. Tapos nakita niya si nagpapadila-dila na naman siya. Ay no, ewan ko si Tisoy. Para siyang para siyang talagang tropa-tropa nila yung mga admins niya, mga kasembreros. So dito ay si Capricorn who loves Alden Richards, no, yung TikTok account na ito. So hindi ko lang alam kung anong tunay na pangalan ni Capricorn. Kasi yung Capricorn is zodiac sign yun eh. So yung kanyang pangalan sa TikTok ay Capricorn who loves AR. So siguro parang zodiac sign yun, mga tapos who loves AR or Alden Richards, mga kasembreros. Very random eh. Nakita niya siguro si Capricorn na nag-video sa kanya doon sa event, mga kasembreros. Ay naku, sorry po. At sobrang kulit, alam mo yan, parang hindi lang siya 1 second na padila eh. Yung parang gigil na gigil, mga kasembreros, doon sa event na grabe na, parang only Alden Richards does this, mga kasembreros, na parang yung mga fans niya ay parang parang tropa-tropa talaga, especially yung mga talagang avid fan, parang tumagal na sa fandoms ng A-Team, mga kasembreros. Talagang kakulitan niya na lang. Napapatawa na lang yung nag-video dito, mga kasembreros. So hindi ko lang din alam kung bakit na-timingan talaga yung yung cameraman na isa dito or yung videographer. Tapos nakita niya talaga sa video, talagang pinocus na kay Alden. Tapos nakaupo dito si sobrang kulit lang. Tapos yung isa sa mga nakalagay dito sa kanya na your body Capri, na parang Capricorn, mga kasembreros. So sobrang kulit lang talaga ni Alden. Tapos sa huli kasi ay nakatabon na or parang takip na si kuya, yung nakaitim na videographer. Kung kaya hindi na nakita. Siguro sige pa rin yung kanyang padila-dila, mga kasembreros. Sobrang kulit talaga ni Soiti, mga kasembreros eh. So meron dito na complete version ito, yung pagdating niya. Tapos yung happy Saturday yung kanya dito, mga kasembreros. Naka light purple si Soiti. Tapos syempre pinagtitinginan siya ng mga tao. Grabe no, sikat na sikat siya, mga kasembreros, kahit saan ay talagang nagvi-video binivideohan si Soiti, mga kasembreros. So may mga random photos, so halo-halo na ito, mga kasembreros. Tapos yung in-interview niya siya, of course, no, tapos in-introduce doon sa stage, mga kasembreros. Yun, sobrang igop ni Soiti. So sobrang busy niya, no, ngayong Sunday. Parang siguro hindi na ngayon tuloy ito kasi nga siya kahapon sa MOA nga, mga kasembreros, no, sa Atrium Hall sa MOA Arena, mga kasembreros. So kasi nga ay sobrang busy rin ngayon ni Alden ngayong araw ng Sunday, mga kasembreros. So mamaya pe-play ko ito para mapakinggan niyo po yung kanyang boses, no, dito sa pag-introduce at sa kanya, no, papakilala, and of course nagsalita si Soiti. Ito si Gerald Napoles, no, who's your favorite actor, mga kasembreros. So sabi ng caption dito, mag-best friend nga kayo kasi kahit na sinong itapat na aktor or actors, mga kasembreros, kay Alden ay si Alden pa nang pinili.
ni Gerald Napoles, mga kasembreros. Unang option dito si Jericho Rosales, tapos si Carlo Aquino, of course si Alden pa rin yung kanyang pinili, mga kasembreros. Tapos si Ruro Madrid na yung next na option. Sabi ni sumigaw si Kim Molina sabi niya, "Oh, ang hirap." Sabing ganon ni sabi ni Kim. Pero Alden pa rin yung kanyang pinili, mga kasembreros. So yung last na option dito si Daniel Padilla so syempre Alden Richards ang pinili ni Gerald Napoles, mga kasembreros. Tapos yung pinaka last na option dito ay si James Reid. Tapos sumingit si Kim Molina. Tapos yun, mga pictures nila sa dulo nung kasal nga ni Gerald Napoles. So grabe. So hindi na question ito kasi nga mag-best friend itong dalawang to, no? Pati si Kim Molina, mga kasembreros, ay best friend nila si Tisoy, mga kasembreros. Kung kaya kahit sino siguro ang itapat dito ay Alden Richards ang pipiliin ni Gerald, mga kasembreros, at ni Kim Molina. So yun. Tapos ito yung GMA Sparkle Artist Center nag-post kahapon nung biking session ni Martin Javier at Alden Richards, mga kasembreros. So ito na yung time na mas kompleto siya, no? Nag-ready si Alden, nagbihis, and then yun, ito na yung time na pumunta sila doon sa Pasay, no? Na kung saan nung nakaraan ay spotted sila. Iba rin yung sa 24 oras na nila na dito na video or session, mga kasembreros. Ito yung mas kompleto, or ito yung mas parang may behind the scene pa siya kasi bago sila lumabas sa gym ay nakuhaan pa siya, tapos hanggang doon sa highway nga, no? Or sa road, mga kasembreros. So yun, talagang hindi ko nga alam parang insider para ito, parang bagong post ng GMA Sparkle Artist Center sa TikTok nila kagabi, mga kasembreros. So yun. Tapos okay, si A-Reels, bagong to. Actually, matagal na pala ito, no, itong Facebook page na ito na sumusuporta din kay Alden. Pero kahapon ko lang siya parang na-discover na meron pa lang siyang AR-Reels, parang something like that. Kasi diba yung AR, Alden Richards, tapos Reels, no, Reels din siya sa Facebook, mga kasembreros. So parang double meaning siya, no? A-Reels or AR-Eels, no? Yung eels naman ay mga higat, no? Mga eels, mga higat, mga kasembreros. Sabi nito 6 hours ago, "Good morning, evening, afternoon, whenever or wherever you are in the world, Alden fans, happy weekend." So kahapon niya ito pinost sa kanyang Facebook page, mga kasembreros. So ang lupit lang. Tapos si Kath naman ay may pinost dito about sa kanyang KFC. Hindi ko lang alam kung behind the scene ito or isa sa mga nakuhaan nandun sa video ni Kath sa KFC, mga kasembreros, na nakahiga siya sa isang sofa, tapos may hawak-hawak na chicken, no? Mga kasembreros. So pero yun, siya, part ng kanyang KFC na endorsement ito, mga kasembreros, no? Na kung saan ay si Kath ang main brand endorser, mga kasembreros. Tapos sige, major item tayo, mga kasembreros. Nasa Rizal pala kahapon si Alden, no? Mga kasembreros, nagulat ako, grabe, sobrang busy ni Alden kahapon. Yung kanyang Vivo na event pala kahapon, tanghali yun. So kung kaya pagka kinagabihan siguro ito ay nag-celebrate ang kanyang Aldenatics naman na fandom sa Rizal. So 10th anniversary ng Aldenatics sa Rizal, mga kasembreros, kahapon, kasama of course si Nate Gonzaga, mga kasembreros. So happy 10th anniversary Aldenatics Rizal. So post ito ni Nate Gonzaga sa Angono. Pero pumunta sila sa sa parang may beach resort sila na pinuntahan, mga kasembreros. Pero sa Rizal din siya, no, mga kasembreros. So kahapon hanggang ngayon pala, so baka nag-overnight sila. Nag-boodle fight nga, nakakatawa dito. Si Alden ay naging punong abala. Naging punong abala, mga kasembreros, ng
event rin kahapon kasi grabe, alam niyo yung mga comment, tumulong din siya sa preparation mga kasambreros. Kasi di ba yung parang, syempre, pag fans ka or nag-organize yung fandom mo, tapos ikaw yung celebrate nila kasi ikaw yung Aldinatics. Kung walang Alden, walang Aldinatics na parang ganoon. So di ba pwede naman siyang upo-upo, utos-utos, parang gano'n, relax-relax. Pero hindi, naging punong abala sa Boodle fight si Soiti, mga kasambreros. Kaya hindi nakapagtataka na tumatagal yung kanya mga fans, mga kasambreros sa kanya kasi sobrang bait, no? Siguro kung malapit lang tayo kay Alden, talagang kasama kahit taga-arrange tayo doon ng mga upuan or taga-ano. Yung isa dito, nagbuhat talaga siya ng mga pagkain talaga, mga kasambreros, no? Helping sa preparation, mga kasambreros. Dito si Miss Nate Gonzaga. Yun sa one siya talaga yung nagbitbit ng Tapos, sa tao dito? May isa siya sinabi dito, parang hinahanap niya yung tenga ng baboy. Doon sa isa. Play ko po ito mamaya, mga kasambreros, para marinig din niya, mga kasambreros. So, Boodle fight ang labanan dito, mga kasambreros. So, tenga nga yung grabe, kinakamay na ni Alden. So, malinis naman, of course, ang kamay ni Soiti, mga kasambreros, no? So, yung iba ay yung iba ay tumutulong sa kanya, of course, no, mga kasambreros. So, ang Angono, kasi di ba sina Kath ay taga Antipolo Rizal. So, yung Angono Rizal ay malapit lang, di ba, sa part din siya ng Rizal, mga kasambreros. So, sana binisita ni Alden si si Kath, no? Kasi malapit lang naman sana, mga kasambreros. So, nagulat ako, grabe, sunod-sunod yung events ni Alden kahapon. Talagang grabe. Kaya pa ba, Paps, no? Ngayon may parang siguro yung sa Stars on the Floor nila mamayang gabi ay pre-taped, no? Or nauna ng shoot, mga kasambreros, yung kanilang segment, no? Para tuloy-tuloy yung kanilang or kanyang trabaho or schedule. Grabe. So, ibang klase talaga si Paps Alden, mga kasambreros. So, parang parang lagarista, kung lagarista. Siya talaga yung literal na lagarista, mga kasambreros, kasi after ng event na ganito, sige, bihis lang, pahingal ng konti, andun na naman sa susulpot na lang bigla. So, kaya sa White Flower niya nung Friday, sulpot na lang bigla sa Manila Hotel. Tapos kahapon sa Vivo, tapos pagkagabi na naman siya. Itong 10th anniversary ng Aldinatics Antipolo Rizal. Antipolo Rizal sa Angono Rizal, mga kasambreros. So, grabe, no? Talagang hindi naman gaanong busy. Hindi naman gaanong busy kasi sobrang busy, mga kasambreros. So, Boodle fight, no? Ang nila kahapon, dekada din. So, yung kanilang tarpaulin pala dito ay dekada din ang nakalagay na caption, mga kasambreros. So, ang kulit lang, no? Andito, of course, may picture sina Miss Nate Gonzaga, no, ng kanilang pagkain, no? Selfie muna bago kumain, mga kasambreros. So, yun, naka-ready na ang kanilang Boodle fight. So, may talong na pinrito, may hotdog, may lumpia, may itlog na maalat, may pa ba dito? May sabaw rin, of course, no? At saka, yun, kanin, hindi mawawala. May mga sinigang rin yata rito, na mga kasambreros na kanilang pagkain. So, yun. Tapos, ito, sobrang kulit nito ni Mama Ten. Kasi parang may pag-games sila doon sa or pasayaw na games, mga kasambreros, sa sa may Aldinatics na 10th anniversary nga, mga kasambreros. So, grabe. Sabi ng caption dito, "Go Mama Ten, hawakan mo lang ang beat." Haha, sabi ng ganon. Tapos, grabe yung sayaw-sayaw ni Mama Ten, mga kasambreros. So, ang cute lang ni Mama Ten. Game na game din siya sa game na game din siya sa sa pagsasayaw, mga kasambreros. So, bihira mga ganito si Mama Ten, no? Tapos si Alden doon sa kanyang harap, mga kasambreros, ay lang, no, talang chill lang siya, tsaka inim-inim ng parang nagbihis pala sila ng uniform, no, nag-blue na sila dito na kanyang uniform, mga kasambreros, na favorite color ni Soiti. So, yun siguro yung rason, no, kung bakit blue yung kanilang uniform, kasi ito ang
favorite na kulay ni Alden, mga kasembreros. So, grabe. Piplay ko ito mamaya para marinig niyo yung tawanan ng mga nanonood, mga kasembreros. Tapos si Alden para siguro, uy, awat na. Dito siguro, kasi napalingon si Alden sa likod eh. Ito siguro yung gustong sabihin ni dito, ni Alden kay Mama Ten. Kasi nga sobrang sobrang hype na niya Mama Ten, mga kasembreros sa pagsasayaw. Tapos may isa dito, parang nagperma, no? Si Alden sa dekada din na tarpaulin nila, mga kasembreros. So, yung dito, Casa David Private Resort sa Angono, Rizal pala, yung kanilang venue kahapon, mga kasembreros. So, Aldenatics Rizal. So, dun para sa Casa David Private Resort sila, no, na matatagpuan sa Angono, Rizal, mga kasembreros. So, kasi nga, di ba, taga Rizal itong Aldenatics, kung kaya doon din na hold, mga kasembreros, or hineld ang kanilang celebration ng ika-10 anibersaryo, mga kasembreros. So, parang nagpirma si Alden dito, no, sa kanilang tarpaulin. Tapos, ito, ang isang parang nag-share sila ng ng behind the scenes ng Betadine ni Kath, mga kasembreros, na shoot dito nga, no, sa TikTok kagabi, na kung saan ay brand ambassador or brand endorser si Kath, mga kasembreros, ng Betadine Feminine Hygiene. So, yun, lang na parang usual na usual na ginagawa ng isang brand. Kasi sa behind the scene, mga kasembreros, ng kanyang Betadine. So, naka-purple din actually si attorney dito, mga kasembreros, no? So, kahapon ay naka-light purple si Soiti. So, dito naman ay parang naka-dark purple or lavender, mga kasembreros, si Kath. Hindi ko lang alam kung lavender or parang lavender din kasi yung kay Alden eh, doon sa kanyang Vivo event, mga kasembreros. So, tawag dito, kapag tawag dito, parang twinning din para sila, mga kasembreros, no, ni Phenomenal Box Office Cinema King sa purple or lavender. So, yun po. Tapos, yung The Mixed Topic Celebrities na Facebook page na feature yung BYD. Yun pa pala, no, BYD, mga kasembreros, na event ni Alden. So, talagang lagarista. 5 hours ago, sabi niya dito ay Alden recharged for BYD at the Manila International Auto Show. So, yun. Grabe, no? Sunod-sunod may Casino Plus, may White Flower, may BYD, may grabe. Kaya pa may Vivo, of course, na may Stars on the Floor, may Love Siargao na nag-aantay, and so on, mga kasembreros. Nakakahinga ka pa ba, Sir Alden? Kaya pa ba? Grabe, no? Talaga siya, ulirang ulirang aktor, no? At saka director, producer, and so on, mga kasembreros. Sana ay magkaroon ulit kayo ng project ni Ma'am Catherine, no? Para happy ulit ang Kath din, mga kasembreros. Tapos last item natin ito, ang Sparkle Jimmy Artist Center ay na-feature yung Vivo ni Alden kahapon sa MOA. Sabi dito ay 2 hours ago, Vivo Ambassador and Asia's multimedia star Alden Richards at SM Mall of Asia officially unveiled the Vivo V70 FE. Guests were given first dibs of the phone's interactive experience zones guided by Alden's own real-world creator insights. So, ito po yung kanyang caption kahapon, mga kasembreros, no, sa Vivo event ni Alden. So, talagang ibang klase si Phenomenal Box Office Cinema King. Sana parang ito yung makita mo talaga na na kapag humble ka, no, talagang pagpapalain ka talaga ni Lord, mga kasembreros, at iaangat ka niya. Napaka-pure kasi, no, ng heart talaga ni Alden when it comes to kindness, charitable acts, and so on, mga kasembreros. He doesn't need to sugarcoat kasi nga sabi nga Daddy Bay ay yun na talaga siya, no, kung ano yung nakita nyo sa
sa showbiz or sa public appearances, yung ugali niya, yun na talaga siya sa bahay. Yun na talaga siya. Yes, yun na talaga siya mga kasembreros. Hindi siya pretending at saka pretentious na tao. So grabe no, talagang sana marami pang Alden Richards na mapoproduce later. Later mga kasembreros. Alright, so yun lang kasi sa ating Kathleen items. Sana po ipakinggan natin itong mga videos na i-enjoy ninyong mga kasembreros. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Siya pa nagtitpit. Siya talaga nagtitpit. Grabe naman yan, no? Siya talaga yung may bitbit. Siya talaga nagtitpit. Ang tilapia naman ay kumain na. So, dating ka ng 10. Sa iba, binibigyan na spotlight. Phenomenon, host, entrepreneur, filmmaker, please welcome on stage GMA Network's prime actor and Asia's multimedia superstar, very own Vivo Philippines brand ambassador, Mr. Elvis Richards! Hello guys! Magandang tanghali po. Hi Dani. Hello, nice to meet you. Nice to see you. Say hi to everyone out there, go ahead. And hello po sa lahat ng nandito ngayon and thank you so much for supporting the launch of the Vivo V70 FE. Kasama natin sila today syempre. And so many familiar faces to the audience right now. And excited ako ngayon kasi nandito tayo sa grand launch ng Vivo V70 FE and of course, mas special. Go share to boost your creative ideas. Letter A, Canva AI. Letter B, a virtual pen. Grabe, ang ganda ng Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Salamat sa Diyos. Alam kong parati na natin naririnig ito pero napakaganda nito mga kasembreros as we go along. Sabi dito sa Romans chapter 6 verses 17 hanggang 18, Thank God! With exclamation point sabi ni Apostol Pablo. Once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free from your slavery to sin and you have become slaves to righteous living. Napakaganda nito mga kasembreros. Alam nyo, yung panalangin, kapag pinupuno natin ng pasasalamat, kapag kunwari yung kapwa natin, yung magulang natin, for example, asawa, anak, kapatid, and so on, kapag appreciative tayo sa mga bagay, sa buhay in general, mga kasembreros, kapag appreciative tayo, parati natin na-appreciate or nagpapasalamat tayo sa mga maliliit na bagay, sa mga bagay na akalain mo hindi pinapasalamatan, pero you are thankful sa bagay na iyan, no? Ganon siya mga kunwari sa bahay, nanay mo nagluto, sarap-sarap naman, masalamat sa pagluto ma'am, salamat sa paglaba, ang bango-bango naman ng labahin, sa kapatid mo naman, oy salamat, yan ganyan. So you learn and you find reasons to be thankful mga kasembreros, kasi happiness and being appreciative, being thankful, being grateful mga kasembreros ay choice din po yan. Kung pinili mong maging mapasalamatin, so maghanap ka ng paraan, maghanap ka ng mga ways, no, mga reasons, mga kasembreros, mga dahilan na magiging mapasalamatin ka sa iyong kapwa-tao, especially sa iyong mga family members or pamilya mga kasembreros. So ganun siya, no, especially din kapag nananalangin tayo,
hindi automatic na pengi naman yan, Lord sana ganito, Lord sana ganyan, Lord sana ganito, Lord pengi ako, Lord sana mangyaring ganito. So hindi lang puro pengi mga kasembreros, hindi po pengi noon kundi Panginoon mga kasembreros. Kung kaya hindi lang parating pengi yan, pengi noon, so para hindi na siya Panginoon kundi pengi noon mga kasembreros, no. So kidding aside ay ganun po dapat. Hindi po nakokompleto yung package ng prayer mga kasembreros nang wala pong pasasalamat talaga. Kasi yun yung pattern niya eh. Unang-una, we uplift, we praise God mga kasembreros, no? Diyos Ama, lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, walang kapantay, walang katapusan na iyong kapangyarihan, dakilain ng iyong pangalan, iangat, itataasin yung pangalan magpakailanman, buong lupa, buong sangkatauhan ay sasamba sa iyo, and so on and so on. Tapos salamat, no? Salamat sa ulan, salamat sa buhay, salamat sa pagkain, salamat sa sustenance, salamat sa yung mga specific na kunwari, salamat sa safety, no? Kasi nakauwi kami ng pamilya ko sa tahanan. Meron ulit kaming buhay, no? May another chance kami. Tapos may mga, alam niyo mga situations na mga small successes na kunwari natapos na naman ang araw na ito. Maraming salamat sa safety ng aking anak, sa safety ng aking asawa. Maraming salamat sa kalakasan, no? Nagkaroon kami ng panibagong trabaho ngayong araw. So maraming salamat sa pamamahinga, maraming salamat sa gabi, makakapagpahinga at makakatulog na ulit kami, and so on. So yung mga small things, small details sa buhay natin, small accomplishments natin, dapat po ay pinapasalamatan po natin yan. Hindi po dapat tayo mapapagod, no, sa pasalamat mga kasembreros, kasi parang nag-fuel din yon, parang gasolina ba, parang nagbibigay reason din sa Panginoon, ang anak ko na to appreciative, bibigyan ko ulit siya ng blessing. So ganoon. So parang yung magulang natin, di ba, kapag kung sino man dyan, no, kaibigan natin for example, na nagbibigay sa atin, tapos hindi tayo nagpapasalamat kapag konti lang yung binigay, kapag konting amount or konting favor lang yung ginawa, no, dapat appreciative tayo, kasi it will also fuel them to be good sa atin at maging kind sa atin mga kasembreros in return. So ganoon po ang buhay. So dapat naging ugali natin yung mapasalamatin mga kasembreros. So yun, no, sabi dito ni Apostol Pablo, I thank God once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now, dito ay emphasize din ni Apostol Pablo yung pagiging masnurin, no, ng mga Romano, mga kasembreros, or ng mga church members sa Rome, or sa Rome mga kasembreros, ng capital city ng Italy. So, ito po konting fact. Yung Romans, mga tao yan sa Rome. Yung mga Corinthians, tao yan sa Corinth. No? Yung mga simbahan or mga church members doon or mga faithful believers sa Corinth. Yung Colossians, yung mga tao yan sa Colossus. Tapos yung Galatians, ay mga tao sa Galatia. Kaya parang Philippines, di ba? Tinatawag tayong Philippines. Tinatawag tayong Filipinos kasi we are from the Philippines. So, ganoon siya, no? Kaya yung mga libro na ito ay ganito siya finormat mga kasembreros ni Apostol Pablo, no? Romans, Galatians, Thessalonians, no? Philippians, yung kay Timothy at saka Hebrews naman ay naka-diretso na naka-address sa kanila, pero of course na applicable sa atin at sa present generation natin. So specifically dito mga kasembreros na emphasize din ni Apostol Pablo na hindi na tayo alipin sa kasalanan. So anyone na ginagawa niyang kasalanan ay alipin siya nito. So anyone na naging alipin ng salapi ay overtime ng overtime, utang dito, utang doon, bayad dito, bayad doon. So na-overwork niya siya mga kasembreros, so naging alipin siya ng salapi. So kung ikaw ay alipin ng iyong asawa or alipin ng iyong jowa, so lahat ng utos niya ay gagawin mo mga kasembreros. So, may mga times naman kasi na yung obedience mo sa asawa mong lalaki, for example, ay pagpapakita mo yun ng pag-ibig, okay? Na you care for them or you care for him. So, may mga times din naman na, or kunwari, sa jowa pa lang, no? Parang siya na yung mundo mo, umiikot na doon yung mundo mo. So, parang ganun siya mga. So, anything or anyone na o-obey ka parate or sumusunod ka sa kanya parate, ay parang nagiging alipin ka nito. So, may mga good aspects naman yung pagiging submissive or pag-obey mo sa asawa mo. Especially kapag kayo ay kinasal na, no, mga kasembreros ay ganoon po siya. So, dapat din naman talaga na mag-obey ka sa asawa mo mga kasembreros. So,
Ganoon po siya. So, itong verse na ito, the Apostle Paul expresses a profound truth about the transformative power of God's grace sa ating buhay. So, yung grasya talaga, sa mga hindi po nakakaunawa masyado, ay isipin natin yung grace na yung Diyos Ama ay tayo nagkasala no? Yung tao nagkasala, pero yung pinambayad niya ay ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. And yet, only a few people no, na naglalaan ng panahon sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, and so on, mga kasambreros, kasi hindi nila gaanong lubusan at malalim na nauunawaan ang gaano kalalim, gaano kadakila, gaano kalawak, gaano taas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Ang grace, mga kasambreros, ganito yun tayo parang we are deserving of punishment. Kasi di ba dapat tayo yung papako sa krus, tayo yung nagkasala, yung mankind yung nagkasala, mga kasambreros. Pero dahil gracious ang Diyos, no, He sent His Son which is full of grace and full of truth. No, si Jesus Christ, mga kasambreros. So dati sa Old Testament, ito yung grace. Sa Old Testament, kapag nagkasala ang tao, requirement niyan, kunwari, 2 baka o 3 tupa na walang mga sakit, no, walang bahid ng sakit or karamdaman ang mga hayop na ito, or let's say yung mga yung mga fruits and vegetables, mga kasambreros. So kapag nagkasala ang tao, ay requirement yon na maghahandog ka sa templo, magdadala ka sa simbahan ng mga, halimbawa, 1 tupa, 2 tupa, 2 baka, 1 baka. So kasi nagkasala ka, no, so yun yung requirement, kakatayin yun, tapos susunugin and so on, mga kasambreros, para mawala yung kasalanan. Okay? Pero nung dumating yung grasya in representation sa persona ni Lord Jesus Christ, mga kasambreros, ay yun na, no? Hindi na tayo nagkakatay ng baka o ng toro o ng kung ano man dyan na hayop na requirement, mga kasambreros, sa simbahan, no? Para mapawalang sala yung ating kasalanan. So, imagine niyo kung hindi tayo nabubuhay ngayon sa grasya ni Lord Jesus Christ, no, sa grasya ni ni God the Father, mga kasambreros, siguro lahat tayo may alagang baka, alagang tupa, mga kasambreros, alagang kambing sa ating mga tahanan, kasi requirement doon sa ating mga kasalanan, kasi hindi tayo perfecto. So we continually sinning, mga kasambreros. So kapag tayo po ay nagkakasala, so ibig sabihin ay patuloy tayong mag-offer sa simbahan, mga kasambreros, according sa requirement ng ating kasalanan. So, diba, nung dumating si Lord Jesus Christ, ang gagawin niya lang ng tao, sumunod sa Kanya, tanggapin siya sa ating puso, sa ating buhay, bilang Panginoon tagapagligtas, manampalataya sa Kanya, manalig sa Kanya, mga kasambreros. So yun na lang, hindi na tayo ni-require nung na-mention natin ng mga hayop, mga kasambreros. So only a few people realize kung gaano ano yung nagawa ng Diyos, na nagkaroon pa tayo ng access sa langit, no? Nagkaroon pa tayo ng access sa God the Father, no? Nagkaroon pa tayo ng pinatawad tayo sa ating kasalanan, isa lang yun. Na-redeem tayo, tinubos tayo, pinatawad tayo, may awa, may grace na nangiral, because we are under grace. Now we're not under the law, right? Under sin, mga kasambreros. Grabe, no? So kung kaya ang Diyos natin ay hindi dapat natatapos yung ating pasasalamat sa Kanya, mga kasambreros, by just quoting or mentioning yung mga small achievements or small things na nangyari sa ating buhay. Dapat nire-recall natin talaga yung kabutihan ng Diyos by Him sending His only Son, Jesus Christ, para sa atin. So yun, eternal dapat natin yun, or forever natin dapat minimension sa ating panalangin na thank you for sending your Son Jesus Christ. Now, without Him, we are nothing, we are useless, we are meaningless, we are purposeless, and we're totally dead. No, we can accomplish nothing kung wala si Lord Jesus Christ. We can do nothing without Jesus Christ, mga kasambreros, so that we totally depend on Him. So ganoon, mga kasambreros, no? Thank you for dying on the cross. Thank you for sending your Son Jesus Christ, and thank you for resurrecting from the dead. And now you're seated at the right hand of the Father, and so on, mga kasambreros. Alam niyo, napakaganda, mga kasambreros, na napag-aralan talaga ang salita ng Panginoon, because we will have hindi tayo perfecto, but we will have knowledge ba? No, kasi nga ganoon naman talaga no? A lifetime yung learning. So yung ating buhay hindi perfecto, araw-araw may nale-learn tayo na ganito pala dapat, no? Kasi minsan nagkakamali tayo sa ating trabaho. So ganito pala dapat next time. So parang ganoon din po sa spiritual life natin. So nag-improve, nade-develop, natatransform, mga kasambreros, yung ating spiritual life. So that's why yung expression na salamat sa Diyos
sound old naman. Ako pa parang pag narinig natin, parang luma na, cliche na siya mga kasembreros, pero parang hackneyed na, parang alam mo yung lumang-luma na siya, nasalamat sa Diyos. Pero dapat natin ginagawa pala ito, no? Every single day, every single moment ng ating buhay, kung kinakailangan mga kasos. Pero sa ating buhay sa panalangin sa gabi, or kung kailan man dyan mga kasembreros, ay dapat na hindi iyon natatapos. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at grateful heart mga kasembreros na parati nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan and who He is mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, the author and the good of all good mga kasembreros, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.